Ngayon po ay ating pong tatalakayin ang isang napakahalagang issue tungkol sa isang pangungusap na binitawan ng ating incumbent senator na si Mig Zubiri. Kahapon po sa isang panayam kay Mig Zubiri ay nasabi niya na impeachment proceedings laban sa kasalukuyang Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte ay maituturing lamang na isang witch hunt. Umpisahan po natin ang talakayan na to kung sino sa inyo ang nakakaunawa. Ano ba talaga ang tunay na ibig sabihin ng witch hunt? Isang bagay na dapat nating seryosohin sapagkat dito nakasalalay kung meron pa bang gumaganang tamang hustisya sa ating bansa. Sapagkat ang binitawang salita ng ating senador na si Mig Zubiri ay nakakabahala. Alam niyo po, ang witch hunt ay isa pong agresibong paghanap o pag-uusig sa isang grupo o sa isang individual na kung saan ay merong pag-aakusa ng isang maling gawain na wala namang sapat na ebidensya, wala namang sapat na legal na batayan, kundi ito ay isa lamang akusasyon, alegasyon, na base sa hinala. Puro hinala. Base sa isang chismis. Mga marites lamang ang nagsasabi na si Vice President Sara Duterte ay gumawa ng mga maling gawain sa ilalim ng Departamento ng Edukasyon at sa ilalim ng Opisina ng Pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ang lahat ng kanyang kinakaharap na kaso sa ating House of Representatives na ngayon nga ay na-transmit na sa ating Senado bilang isang impeachment court ay puro hinala, chismis, paninira. Yan ang witch hunt. Ang kaduluduluhan yan. Ang ibig lamang sabihin ng witch hunt na pagkatapos mo siraan, pagkatapos mong paghinalaan, pagkatapos mong pagbintangan, yan ay ang primary objective ay para lamang pigilan ang Vice Presidente na tumakbo bilang presidente sa darating na halalan sa 2028. Yan din ay nakasentro sa isang pakay na para alisin sa presidential race si VP Sara Duterte. At yung witch hunt na yan ay sinabi ni Senador Zubiri sa kanyang paniniwala na itong impeachment complaint na to ay mahina naman ang ebidensya. Pero biglang kumambyo at ang kanyang sabi ay, bagamat marami sa aking mga kababayan sa bukid noon ang mga tumatangkilik sa political career ng ating Vice Presidente, hayaan natin na magpatuloy ang impeachment. Parang lumalabas lamang na way of formality and then they will dismiss it. Because as a senator judge, you are legally not allowed to issue statements like this, labeling the impeachment proceedings as a witch hunt. This is a very serious accusation. The impeachment proceeding is merely a witch hunt. So hindi magandang pakinggan di ba? So ang parang gusto niyang palabasin, this is purely political or politically motivated complaint filed against the Vice President. Para sa kanya, this is selective prosecution. Ayon sa senador na si Zubiri, ang dami namang may hawak din ng confidential funds. Bakit si Vice President Sara Duterte lamang ang tinututuhan ng mga nag-aakusa, ng mga nagre-reklamo? Bakit hindi lahat ng merong confidential funds ay sampahan din ng reklamo para hindi naman masabing this is about selective prosecution? At sa kanyang nakikita, siguro nakakuha siya ng kopya because definitely nakakuha siya ng kopya because it was the impeachment complaint was remanded to the House of Representatives.
And definitely, his legal team was able to read, review, analyze the impeachment complaint. And according to him, mahina ang kaso. And what does it mean as a senator judge telling the public now, mahina ang kaso? So, meron na in your mind a decision to acquit or dismiss the impeachment complaint prior to the impeachment trial. Bago pa man pumunta doon sa proper trial. So this is not going to be good in the eyes of the public when one senator judge will tell the public the impeachment proceeding is a mere witch hunt. Sapagkat ayon sa mga kumakampi sa Vice Presidente ay siya daw ay isang frontrunner, nangunguna sa surveys na siyang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kayo ba ay naniniwala dito na ang impeachment complaint ay isa lamang witch hunt? Isang political move on the part of the people or the politicians trying to destroy the reputation, the character, isang character assassination ang impeachment proceedings. Kung kaya dapat na hindi ituloy ito. Pero ayon sa kanya, kailangang ituloy pursuant to the mandate of the 1987 Constitution. Ang Senate President ay dapat nagbibigay ng kautusan, isang gag order, sabi nga ni Mang Temyong, na pigilan ang lahat ng senator judges na maglabas ng mga official statement, kahit nga hindi official statement, for as long as the person is part of the impeachment court, you should not issue statements that will affect the integrity of the impeachment court. Ang pananalita na kung saan you are branding the impeachment proceedings as a witch hunt is almost like telling the people this case is already closed. The Vice President is acquitted. The impeachment proceedings, the impeachment trial is now dismissed. Bakit? Ikasasabi mo lang witch hunt eh. You have already relayed the message to the people that this accusation against the Vice President ay base sa isang hinala, chismis, at purely politically motivated accusations. Walang legal na basihan. Walang mga ebidensyang malalakas. Walang pwedeng sabihin na tunay na nagkasala o gumawa ng isang hindi magandang bagay ang Vice Presidente habang nakaupo bilang sekretarya ng Department of Education at bilang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. This is completely an insult to the House prosecutors and the entire members of the House of Representatives when one of the senator judges will tell the public this is a witch hunt. Why? Because you are telling the House prosecutors the complaint lacks legal merit. It has no sufficient evidence. It has no legal basis. This is politically motivated. That is how a person who knows the process will understand it. This is an insult to the intelligence of the House of Representatives. Imagine telling this impeachment as a witch hunt. Saan ka naman nakakita ng senator judge na mismo yung kanyang impeachment court ay nagsasabi na walang maganda, walang legal na basihan ang impeachment complaint. Hindi ka pa nag-uumpisa sa trial, nagsabi ka na walang legal na basihan, mahina ang ebidensya ng mga prosecutors. Anong klaseng senator judge ang ating maaasahan sa impeachment court na nagsasalita na mahina ang ebidensya, but the truth of the matter, hindi pa naman nila nakikita ang ebidensya. Hindi pa nila napag-aaralan ng 7 articles of impeachment.
hindi pa nila masyadong nabibigyan ng masusi at seryosong diskusyon ang mga merito ng reklamo laban sa Vice Presidente. Ano ang asahan mo ngayon sa ganitong uri at klase ng isang huwes, isang miyembro ng impeachment court? What can you expect? If only we were able to elect fully qualified senators who are lawyers, doctors, engineers. Sana maganda ang takbo ng proseso. Imagine the impeachment complaint was transmitted on February 5, 2025. And today is July 9. March, April, May, June, July. Imagine, it's almost more than 5 months and nothing happens to the impeachment complaint. And it almost died several weeks ago when some of the senator judges moved for the dismissal of the impeachment complaint. And 18 senator judges moved to remand the impeachment complaint to the House of Representatives with the end in view of delaying the trial and later on dismiss again, move for the dismissal of the impeachment complaint. This is really a very frustrating situation for the people. Forthwith proceed with the trial. And the problem with some of the senators is that they are not complying strictly with the mandate of the 1987 Constitution. Ano kaya ang malalim na dahilan kung bakit ganun na lamang ang kanilang pagkilos upang wag ituloy ang isang paglilitis laban sa isang opisyal ng ating pamahalaan na kung saan ito ay naaakusahan ng pagtataksil sa tiwala ng bayan? Ano kaya ang dahilan? Wala naman sigurong masama kung ang isang paglilitis ay ating ituloy at ipresenta ang mga ebidensya, pag-usapan sa harapan ng hukuman kung meron bang sapat at legal na batayan ang mga ebidensyang ipinakikita, kung ang mga ebidensya ay malakas upang i-convict ang isang opisyal ng gobyerno at i-prevent the public official from holding public office, wala naman sigurong masama. But if the evidence is not that strong, if it has no merits, then that is the time that we need to dismiss the impeachment complaint. Sapagkat nakakita na nabigyan ng pagkakataon ang mga huwes, ang mga testigo at ang taong bayan na makita na wala naman palang ebidensya. Di atin lang tapusin ang impeachment trial at hayaan ang Vice Presidente na ipagpatuloy ang kanyang tungkulin bilang Vice Presidente. Pero kung merong may matibay na ebidensya na nagtaksil ang isang public official sa tiwala ng taong bayan at ito ay hindi ginamit ng tama ang pondong ipinagkatiwala sa kanya ng taong bayan, nararapat na lamang na tayo ay suportahan ang isang desisyon na kailangang tanggalin sa pwesto ang nagkasalang opisyal ng gobyerno at huwag na siyang payagang humawak pa ng another public office position sapagkat hindi siya katiwa-tiwala. Hindi siya katiwa-tiwala. Kung kaya't kinakailangan, siguro bumalik na lang siya sa pribadong sektor at doon maging abala sa tungkulin ng isang ordinaryong mamamayan at negosyante. Huwag sa public office sapagkat hindi siya pwedeng pagkatiwalaan na mag-handle mga siwa ng pondo ng bayan na galing sa ating mga binayaran buwis. Pinaghirapan natin lahat yan eh. Lahat ng perang nasa loob ng kaban ng ating pamahalaan ay galing sa pawis at dugo ng bawat mamamayang Pilipino. Taxes ng taong bayan yan.